matapos maiakyat sa Senado ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, humarap na siya sa publiko. Sa kanyang binasang mensahe para sa sambayan ng Pilipino, nagpasalamat siya sa mga sumuporta at nagmahal sa kanya. Ukol sa planong impeachment sa mga nakaraan na buwan. Ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Magandang gabi sa ating lahat. Muli pong nagbabalik ang inyong lingkod at sa video po natin ibabahagi ngayon. Nandito yung video na naman ito ni VP Sara Duterte na kung saan ay tungkol sa kanyang impeachment complaint na ito na hanggang ngayon ay hindi matapos-tapos. Dito sinasabi niya nga dito na hindi siya magre-resign sa kanyang posisyon at ang masasabi lang daw niya ay God save the Philippines. Yun ang narinig natin dito sa kanyang sinabi. Mas maganda pakinggan natin itong video na ito. Araw na pananahimik, humarap na sa publiko si Vice President Sara Duterte para ihayag ang kanyang salubin sa pag-usad ng impeachment complaint laban sa kanya. At sa harap po nito, tiniyak ni VP Sara na hindi siya magbibitiw sa kanyang pwesto at tiniyak na handa siyang idepensa ng kanyang legal team. Nanindigan din ang pangalawang pangulo na hindi niya pinagbantaan ng buhay ng first couple tulad ng nakapaloob sa Articles of Impeachment. Gusto ko lang magsalita tungkol dyan kasi narinig ko nung una na yon, nung bago pa lang nangyari yung sa kanya tungkol sa budget ng intelligence fund na yon. Nga, sinasabi niya raw na hindi naman actually na talagang trinit niya yung Pangulo Ang binanggit lang niya doon, kapag ay may nangyari sa kanya, sinabihan na daw niya yung taong magliligpit doon sa tatlong person na binanggit niya. Yes, maaliwala sa mukha ni Vice President Sara Duterte na humarap siya sa media kanina para magbigay ng pahayag patungkol sa isinampang impeachment laban sa kanya na ngayon ay nasa Senado na. Ilang araw matapos maiakyat sa Senado ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, humarap na siya sa publiko. Sa kanyang binasang mensahe para sa sambayan ng Pilipino, nagpasalamat siya sa mga sumuporta at nagmahal sa kanya. Ukol sa planong impeachment sa mga nakaraan na buwan. Ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Manalig kayo dahil sa taong bayan ang tagumpay. Tiniyak rin niya na hindi siya magbibitiw sa pwesto. Wala pa tayo doon, ma'am, na masyado pang malayo yung mga ganyan na mga bagay. Tumanggi namang magkomento ang Vice Presidente sa mga tanong kung ano ang nararamdaman niya sa tila pagtataksil ng mga dating malapit sa kanyang kongresista na pumirma sa impeachment complaint. Wala akong feelings about it. Kasi kung napapansin nyo, wala naman kasi talaga akong barkada na politiko. Yun. I don't join their circles. But we are friends. Yes. But kung ninong at ninang lang ng mga anak, walang ninong at ninang na politiko ang mga anak ko. Maliban kay Stonefish, dahil nandoon si former President Erap Estrada. So, I don't move in the circle of politicians. Kaibigan, yes. But to say that meron akong close relationship, personal relationship with them, wala naman. Kaya siguro, ganyan din siguro kadali sa kanila ang magdesisyon about the impeachment. Hindi rin siya nagbigay ng reaksyon na una sa listahan ng mga kongresistang pumirma sa impeachment si Presidential son at Ilocos Norte Congressman Sandro Marcos. Ayon kay VP Sara, handa na ang kanyang legal team para idepensa siya sa impeachment pero hindi niya sinagot kung kabilang rito ang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Well, he is welcome. He is a lawyer. Hindi pa rin daw sila nakakapag-usap ulit na mag-ama mula nang umakyat sa Senado ang impeachment pero nagpadala na siya ng mensahe rito. Everything will be all right. Yan ata ang sinabi ko. His reply... Parang ayaw ni VP Sara na talagang
ano pa yung tatay niya. Kasi alam niya na may edad na itong tatay niya, kaya parang ayaw na niya ma-involve sa mga problema ang kinakaharap niya. Yun ang nakikita ko sa mga pananalita niya na ito. MacArthur's Park. So, nagpadala siya ng video na kumakanta siya. Itinanggi rin niya ang alegasyon ng assassination plot na kasama sa articles of impeachment. I did not make an assassination threat to the president. Wala talaga eh. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi Sila may lang ang gumawa assassination. ng Sila ano eh. nagsasabi may assassin, may gunman. Next po, GDP. Not say that. May mensahe naman si VP Sara sa kanyang supporters. Sa panahon ngayon, ma'am, na sobrang mahal ng presyo ng mga bilihin, lalong-lalo na ng pagkain, sasabihin ko sa mga supporters sa taong bayan na unahin muna nila ang trabaho and negosyo nila kesa sa mag-rally sila sa mga daan. Dahil marami o lahat tayo breadwinners. So merong mga bata or merong mga kapamilya na nagdidepende sa atin. Nagpasalamat rin si VP Sara sa Iglesia ni Cristo sa isinagawa nitong National Rally for Peace. Nagpapasalamat po ako sa INC at sa buong sambayanan sa kanilang pananawagan ng kapayapaan. Sa huli ay nagbiro pa si VP Sara na mas masakit pa ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kaysa ang ma-impeach ng House of Representatives. Natanong din siya patungkol sa plano sa 2028 kung sasabak ba siya sa presidential elections. Ang sabi niya, malayo pa naman tayo doon, pero una niyang sinabi sa mga nakaraang panayam na seryoso rin niyang ikinukonsidera yung pagsabak sa presidential elections. Pero titignan pa rin daw nila yung mga numero at lalo na yung mga survey. Balik sa inyo dyan, Alex. Okay, Mads, natanong ba siya tungkol sa naging pagpapasya ng mga mambabata sa mataas na kapuluan ng Kongreso na iniurong muna or gagawin ang pagtalakay sa usapin ng Articles of Impeachment sa Hunyo 2? Hindi niya sinagot yung patungkol sa bagay na yan, Alex. So, medyo limitado lang din yung mga sinasagot niyang tanong kanina. At Kaya ayaw niya yung sagutin kasi nga medyo malayo pa at saka hindi siya komportable doon sa mga nangyayari kasi lalo na yung nakapaloob doon sa impeachment complaint na para kay VP Sara, wala talagang katotohanan yung mga nakalagay doon. Pakinggan ko yun yung nagsasalita siya noon tungkol kay PBBM at tungkol kay Romualdez. hindi niya sasagutin yung tanong ay sinasabi niya na I will not answer that question. Na meron na naman tayong naibahaging balita mula sa isang news network at napakinggan ninyo kung ano ang nakapaloob dito kung saan ay tungkol kay VP Sara dahil sa desisyon ng Kamara at ngayon ay umakyat na ito sa Senado para sa pagpapatuloy ng sa impeachment order na ito. So, kung inyo pong nagustuhan itong ating ibinahaging video, paki-share at paki-like na rin. At kung nais mong magpahayag ng iyong opinion, komento, reaction, i-comment nyo lang sa ibaba ng video mismo na ito sa comment section. Ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat sa patuloy niyong panonood. Hanggang sa muli, maraming salamat, mabuhay po kayo and God bless po sa ating lahat.